Mga idol at mga kababayan, good news, 32 units ng Eurofighter Typhoon Tranche 5 na isa sa mga pinaka-latest na 4.5th generation fighter jet ini-offer para sa Philippine Air Force, offer ng Lockheed Martin tinapatan na. Sa pinaka-latest na balita, in-offer ng Leonardo ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 para sa Philippine Air Force, PAF, bilang bahagi ng modernization, multi-role combat aircraft requirement nila. Pero di pa ito final, naka-stage pa sa request for information. Ang offer ng Leonardo Defense Company, nag-offer sila ng 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5 fighters sa Pilipinas. Ayon kay Constantino Panvini Rosotti, Vice President para sa Typhoon Export sa Leonardo, tinutukoy nila yung bilang na 32 bilang tugma sa budget allocation ng PAF para sa 40 aircraft, na bahagi ng kanilang modernization, Horizon Plan. Ano ang kasama sa kabuuang offer? Kasama yung technology transfer, local sustainment at supply chain. Mahalagang punto to kasi hindi lang pagbili ng eroplano, kundi paano mapapalago ang capability ng Pilipinas. May buong weapons package, as examples, Meteor, Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, ASRAAM, Short Range Air-to-Air, Brimstone, Air-to-Ground, Storm Shadow, Cruise Missile. Training, magsasanay ang mga piloto, mga crew sa International Flight Training School sa Sardinia, Italy. Pagsasaayos at financing, government-to-government deal ang format na inaalok, pati financing schemes para hindi sabay-sabay lahat ang bayaran. May posibilidad ng local production ng mga component ng Typhoon, na magiging unang supply base para sa Typhoon sa Asia Pacific. Bakit malaking usapin ang offer na ito sa Philippine Air Force? Kung makuha ng PAF ang Tranche 5 Typhoon, malaking upgrade ito lalo na pagdating sa capability, payload, radar, avionics, missiles, magbibigay ito ng mas matinding deterrence lalo na sa mga lumalawak na tension sa South China Sea. Ang posibilidad ng local component production ay may malaking economic, industrial benefit, trabaho, skills, lokal na tech maintenance. Choice dito ay hindi lang aircraft specs, kundi kung paano mag-fit sa strategy sa maritime domain, archipelagic defense, rapid response, interoperability sa allies, at geopolitical posture. Sa part na ito ay aalamin natin ang ilang sa mga features and capabilities na offer ng Euro Typhoon jet. Airframe, twin engine, delta wing and canard, mataas ang agility at low wing loading para sa mahusay na maneuverability sa lahat ng bilis. Ito ang pangunahing aerodynamic layout ng Typhoon. Relaxed static stability, digital fly-by-wire, pinapayagan ang napakataas na controllability at carefree handling envelope para sa pilot. Modular production growth path, ang airframe at wiring ay ginawa para madaluyan ang future upgrades, radar, avionics, conformal fuel tanks, at iba pa. Engine at performance. Engines, 2 Eurojet EJ200 turbofans, bawat isa may 60 knots dry thrust at 90 knots gamit ang afterburner, mayroon growth potential at health monitoring systems. Supercruise, Typhoon ay kayang mag-supercruise, supersonic cruise nang hindi gumagamit ng afterburner. Ito ay malaking tactical advantage, mas mabilis na transit at extended launch range ng missiles kapag nasa running start. Takeaway para sa PAF, twin engines redundancy at mas mataas na thrust, maganda sa maritime, over-water ops, pero mas mataas ang fuel consumption at logistic cost kumpara sa single-engine entrants. Radar at sensors, Tranche 5 highlights. Captor EECRS AESA Radar Tranche 5, modernized Typhoons ina-offer na may latest AESA, Euroradar, ECRS family. AESA nagbibigay ng mas mataas na detection range, synthetic aperture ground mapping, improved ECCM, jam resistance, at potential electronic attack features sa mga later ECRS variants. Pirate IRST Infrared Search at Track Passive IRST para sa long-range passive detection at tracking, mabuti laban sa stealthy or low-emission targets. Defensive Aid Subsystem Praetorian Eurodos Integrated ESM, Missile Warning, Chaff, Flare, Throw Decoys at Active ECM Capabilities. Patuloy ang upgrades, Praetorian Evo, para maprotektahan ang Typhoon hanggang sa OSD. Avionics Cockpit Communication. Glass cockpit,
Helmet Mounted Symbology System, HMSS, HOTAS, HUD Modern Pilot Interface, Full Color MFEDs at Voice, Input Options. Network Data Links, Interoperability Design para interoperable sa NATO standards, tactical na data links at sensor fusion, mahalaga para combined ops at coalition training, support. Range, endurance at payload. Internal fuel and external tanks, Typhoon may mag-carry conformal fuel tank sa mga upgraded builds, Tranche 3A, 4 dagdag support, at may malaking payload capacity sa multiple hardpoints. Exact combat radius nakadepende sa loadout at mission pero ang twin engine thrust at CFT option improves persistence. Practical note, para sa archipelagic operations, Philippine environment, range at loiter time ay critical magiging factor ang pagkakaroon ng CFTRs, tanker support, at fuel logistics. Armament magiging configurable depende sa customer, common Tranche 5 capable loadout. Air-to-air, MBDA Meteor BVR-AAM beyond visual range, Ramjet Sustained Thrust Missile, malaking advantage para sa air dominance. ASR-AAM, IRIS-T, AMRAAM, short, medium-range aims, short-range high-off-bore sight missiles, paired with HMSS. Air-to-surface, strike, Storm Shadow, Scalp EG, cruise missile, deep strike, long-range standoff strike capability. Brimstone, anti-armor, precision strike, highly precise, fire and forget, dual mode options, Typhoon integration ongoing, fielded in RAF. Spear 3, MBDA small stand-in weapon integration roadmap, multi-role strike options. PAV-EWAY, LGBs, LDP targeting pods, e.g., Lightenang, 4 precision-guided bombs and targeting. Other, guns, internal 27mm Mauser BK-27 rotary cannon. Maximum weapon stations, multiple pylons for mixed air-to-air and air-to-ground loadouts, flexible mission fit. Electronic warfare at survivability. Advanced DOS, Praetorian Dagdag Evo upgrades, ESM, RWR, MO, ECM, Thode decoys, evolving to include DRFM, more powerful AESA-based ECM options and interfaces for high-power attack pods, SID role. Ito ay mahalaga lalo na kung PAF gustong gumamit sa contested airspace. Sustainment, logistics at industrial conside rations. Technology transfer at local sustainment sa mga offers tulad ng Leonardo sa PAF, binabago ang package para magsama ng local sustainment, training at potentially local component production, malaking factor sa total life cycle cost at employment skills. Operating cost, twin engine, high-performance fighters ay may mas mataas O&M at spare parts costs kumpara sa single-engine competitors, isang practical consideration para long-term budget. Kung matatanggap, Tranche 5 Typhoon katumbas high-end twin-engine multirole na may AESA radar, Captor E, ECRS, IRST, Pirate, Advanced DOS at full modern weapon set, Meteor, Storm Shadow, Brimstone, SPEAR-3, at iba pa. Bentahe, superior air-to-air reach, Meteor dagdag AESA, strong strike options, Storm Shadow, Brimstone, robust survivability, Praetorian DOS. Mga konsiderasyon, mas mataas na operating costs, kailangan ng tanker, support at spare parts network, at political, diplomatic considerations sa source countries. Sa kabilang banda naman, may mga balita na umuugong at nagsasabi much better at mas cost-effective daw ang offer sa atin ng Leonardo compare sa Lockheed Martin. Kaya ating pagkumparahin ang offer ng Leonardo at Lockheed Martin para sa MRF acquisition. Leonardo opisyal na in-offer nila ang 32 units ng Eurofighter Typhoon Tranche 5 sa Pilipinas. Ang kumpanya nag-advertise ng package na may training, sustainment at industrial cooperation. Lockheed F-16 Viper US. State Department DSCA approved a potential FMS na may 20th units ng F-16 Block 70, Viper, at ang na-report na estimated package price ay $5.58 billion, naglalaman ng jets, armaments at support. Caveat, Leonardo's public reports about an offer para sa Pilipinas hindi naglalabas ng isang published total price figure na kapareho ng FMS estimate ng US.
Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihing, mas mura, ang isang offer ng walang opisyal na price breakdown o confirmed contract. Ano ang kasama sa bawat package? Public reported highlights. Leonardo, Eurofighter Typhoon Tranche 5, ini-offer, ayon sa press. Bilang na in-offer ng Leonardo, 32 units Typhoon Tranche 5, multi-role, twin engine. Kasamang binabanggit sa offers, training, EU flight schools, sustainment at logistic support, potential technology transfer, local industrial participation, weapons integration, Meteor, Storm Shadow, Brimstone at iba pang MBDA weapons, depende sa purchaser negotiation. Lockheed, F-16 Block 70-70 seconds Viper, US. FMS estimate, DSCA approved potential FMS package, 20 units F-16 Block 70-70 seconds, karaniwang mix ng single seat at two seat, kasama munisayon, ground support, training, spare parts, at sustainment support. Na-report na estimated price, $5.58 billion. Ito ang DSCA estimate, pwedeng baguhin sa negotiation at depende sa offset perimeter of support. Unit procurement cost. Ano ang pwedeng ipalagay? Estimates. Tandaan, maraming variables, flyaway cost versus full package, system cost, official contract price needed para final. F-16 Block 70, typical flyaway, procurement public estimates naglalagay ng $60 million per airframe, flyaway, depende sa loadout at deal specifics. Ang DSCA package para sa 20 jets ay nasa $5.6 billion. Ito ay total package kasama spare parts, munitions, training, infrastructure support. Eurofighter Typhoon, export unit estimates vary widely. Historical, export estimates show $100 million per aircraft, range depends on tranche, weapons, support. Iba't ibang publikasyon at analysis naglalagay ng Typhoon Flyway, system cost mas mataas kaysa single-engine F-16. Walang published Leonardo total price para sa Philippines offer, so hindi makukwenta ng eksakto. Simpleng numerical comparison, illustrative only. Kung F-16 package ay may total worth na $5.58 billion para sa 20 jets, ang average package cost ay $279 million per jet, pero kasama na dito munitions, spares, training, infra, hindi lang flyaway. Kung Typhoon in package price were similar per aircraft system cost, 32 Typhoons natural na magreresulta sa mas mataas total, malaking multiplier, dahil mas maraming jets at mas mahal ang per unit flyway historically. Pero walang public DSCA-style estimate mula sa Leonardo para direktang paghahambing. Capabilities, sino ang may advantage sa technical side? Eurofighter Typhoon Tranche 5, pag-angat ng mga punto. Twin engine, high thrust, EJ200, mataas na thrust. Redundancy, maigi para sa sa dagat, archipelago. Advanced sensor sa Tranche 5, AESA radar, ECRS, Captor E, Pirate IRST, upgraded DOS, malaking payload at long-range strike, Storm Shadow, Meteor. Malakas sa air superiority at high-end multi-role strike. Bentahe, superior BVR-rich, Meteor dagdag AESA, heavier weapons at fuel payload, magandang survivability sa high-threat environment. F-16 Block 70-70 seconds Viper, single-engine, Pratt & Whitney F100, F110 family, mas mura ang flyaway at generally lower acquisition price per airframe, mas maraming bansa operator, mature supply chain. Pero baka may magtanong sa inyo, what if mag-offer ng long-term loan with low interest ang Leonardo Company? Maraming what ifs dito, pero mayroong mga basehan para sabihin na oo, posible pa rin manalo si Eurofighter, Leonardo, kung kasama nila ang low-interest long-term loan sa offer nila, lalo na kung hindi kaya agad ng Pilipinas yung malaking upfront cost ng F-16 Viper. Pero hindi guaranteed, depende ito sa maraming factor. Heto yung analysis mo na pwedeng gamitin sa video mo. Ano ang alam natin tungkol sa F-16V deal na naka-hold? Sa kasalukuyan, on hold ang usapan tungkol sa pagbili ng F-16 Viper ng Pilipinas dahil sa budget constraints.
Ayon kay Ambassador Romualdez, discussions remain ongoing but the purchase is not moving forward for now because of funding. May proposed sale na inaprubahan ng US katuwang ang DSCA, 20 F-16 jets kasama ang support at missiles, sa Alternation 5 United States dollars and 58 cents B. Ano ang mga natitirang contender? KF-21 Borame ng Korea Aerospace Industries may offer para sa unang batch na mga 10 units Block I, sa Phase 1 ng MRF. Gripen, Subjas 39, dati ring contender, kasama sa shortlist ng mga tinitingnan sa mga nakaraang taon. Ano ang magiging epekto kung may loan, financing option kasama sa Leonardo offer? Kapag sinama ng Leonardo ang favorable, mababang interest, long-term, loan o credit, financing scheme, maraming advantages ito. Advantage bakit malaking factor ito? Mas mababang upfront cost hindi kinakailangang magbayad ng buong halaga agad, makakabawas ito sa panganib sa budget. Mas may spread ang financial burden makakatulong sa cash flow ng gobyerno, hindi diverted lahat sa isang fiscal year. Competitive total cost life cycle, kung tama ang terms may potensyal na maging competitive kung mabibigyan ng magandang maintenance, support sa loan period. Mas marami pwedeng makuha sa unang batch kung may loan, baka mas maraming units ang makuha sa unang yugto, hindi puro maliit na bilang lang. Pwedeng manalo ba Eurofighter versus Borame versus Gripen sa sitwasyong ito? Oo, may realistic chance si Eurofighter na manalo kung ang offer nila ay transparent sa kabuuang cost kasama finance, operations at maintenance, at offset tech transfer. May matibay na pangako ng financing scheme na hindi sobrang pahirap sa budget sa long term. Malakas ang support infrastructure at maintenance plan kasama para hindi maging burden. May political, diplomatic purchasing advantage through so terms compare sa ibang bidders. Pero may mga bagay din na magiging hamon para sa Eurofighter. Mas mataas yung cost ng ops at maintenance dahil twin engine, mas mahal na spare parts, mas komplikadong systems. Mas mahal sa fly-away, kumpletong package historically kumpara sa mga bagong lightweight, single-engine fighters gaya ng Gripen, o sa Borame kung maging cost-efficient. Kailangan ng malakas na offset, industrial participation para mas value yung pera ng Pilipinas. Kung may risk sa delivery time, especially kung may customizations o delays, baka maging disadvantage.